Isang mapagparang araw muli mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa buong mundo. Okay mga katiits, bago ko umpisahan po itong pagdikod na pinadala po ng isa pa nating katiits at sana po ay matulungan po natin na maidikod yung kanyang mga markers na stone markers na hugis palaka, hugis prag mga katiits. Okay, bagong lahat mga katiits, mayroon po akong introduce sa inyo mga katiits. Isang pong katiits po natin na si Mr. Rolly Adlaon Luok, isang maker ng treasure hunting equipment sa Pilipinas. So, proudly, mayroon tayong Pinoy mga katiits na gumagawa ng treasure hunting equipment at maganda po yung kanyang mga gawa at proven na po mga katiits. Okay, ano-ano po yung kanyang mga ginagawang treasure hunting equipment? Meron po siyang tatlong klaseng treasure hunting equipment mga katiits. Una po yung mayroon siyang Japanese wand. Pangalawa ay meron siyang aurameter. Pangatlo meron siyang scanner locator. Okay, punta tayo dun sa pangatlo mga katiits, sa scanner locator. Ay napaganda po yung kanyang pagkagawa ng scanner locator dahil mayroon na po itong tatlong nakahits ng katiits po natin, treasure hunter, na walo po yung nakahits na. Yung huli mga katiits, mayroong isang mula sa Davao de Oro na nakahits po ng dalawang Burma gold bars. So talaga napakaswerte at proven na po yung kanyang scanner locator mga katiits. So yun yung maganda po dun sa kanyang gawang scanner locator. Talagang proud na proud tayo na mukhang maganda at hindi siya mahal, hindi tulad ng mga original o galing sa ibang bansa na mga treasure hunting equipment mga katiits. Okay, kung gusto nyong makaabil, gusto nyong bumili, PM lang sa kanya, Rolly Adlaon Luok, at pwede kayong mag-comment sa kanyang YouTube channel na Turukan TH Explorer. Okay, diretso na po tayo mga katiits sa ating pagdikod mula sa ating katiits na nagpapatulong upang idikod yung kanyang prag marker marker sign mga katiits. Itong mga katiits ay isang big boulder marker sign po ito dahil napakalaking bato nito na hugis palaka, hugis prag mga katiits. Unang-una mga katiits, ito yung aking napapansin. Yung kanyang mata ay nakaturo sa harapan, hindi sa harapan, so bandang eksakto sa bandang south. I-check nyo mga katiits yung south, kahit ito'y magdidistansya lamang ng 2 to 3 meters mula sa kanyang kinalalagyan mga katiits. Pangalawa mga katiits, so mayroon akong napansin na tatlong dot. Pwede yan mga katiits na pwede yang isa yan sa mga distansya mga katiits. Kasi yung dot na yan ay maliliit at pare-pareho. So nasa tagiliran din niya, naka-point po yan sa may south area. So tama-tama yung mga katiits, pwedeng 1, 2 to 3 meters sa harapan niya. I-check nyo yung mga katiits. Gamitan nyo ng detector, kung meron ko yung detector or scanner locator. So, ito yung mas maganda mga test dahil ang napapansin ko dito sa kanyang marker, itong prag marker na ito, ay wala siyang kalapit na mga pwedeng magkaroon ng countersign at pwedeng isa sa pointers doon sa item mga katiits. So, malinis po yung kanyang paikot at medyo may kalakihan po itong marking stone na ito na palaka, hugis palaka mga katiits. So ang maganda nito mga katiits, unang-una, i-detect nyo yung mismong kabuuan ng bato, yung palaka. I-check nyo kasi baka mayroong laman yan mga katiits. Pwedeng nasa enclosed rack mga katiits ang item. Kasi karamihan mga katiits, pag mga big boulder markers o mga
palakihan ng mga katiits na pwedeng lalagyan po yung mismo enclosure item dyan mismo sa bato. Pwede nilang ilihis yung kulay. Yung pala binutasan yan. May butas pala yung bato na yan, ay yung hugis palaka. At yung linagay nilang simento ay halos pinapantay lang sa kulay ng bato. So parang hindi siya. So anong gagawin para ma-detect nyo? Pwede nyo naman yan pukpukin ng maso. Kasi yung solid area ay ibang tunog mga katiits. At yung parang takip lang at parang medyo haguka ang loob na parang iba ang tunog talaga pag pinukpok nyo mga katiits. Malay nyo, baka may laman yan yung palaka na yan, yung hugis palakang marking stone na yan katiits. So ito mga katiits, pangalawa, gamitan po natin ng apat na corner, apat na anggulo mga katiits. So i-check nyo mga katiits yung bandang S kasi karamihan sa mga Japanese item ay sa S po linalagay nila. So i-check nyo 2 to 3 hanggang 4 meters ang bandang S. Pwede nyo i-check, pwede nyo gamitan ng detector at pwede nyo gamitan ng scanner locator. Ganun din po yung bandang north area niya. Same 2 to 3 meters din. Yung kanyang west, yung kanyang south. Ikutin nyo lang mga katiits. I-check nyo na maigi na baka mayroon kayong madetect dyan na item masagap sa inyong detector or scanner locator. Kasi nakikita ko sa kanyang pagkagawa mga katiits at mukhang wala siyang mga malapit na pwedeng magiging countersign nga sa kanyang marker nito, pagka-marker na isang hugis palaka mga katiits. So ito yung mga katiits ang isa pang magandang pangitain nito kasi legit po yung kanyang pagkagawa, pagka-marker nito kasi mukhang nasa tabi siya ng di kalayuan ng mayroon siyang sapa. So gilid na. Siguro may mga tingin ko mga 6 meters ay para siyang bundok na konti yung kanyang kalayuan ng markers na ito mga katiits. So maganda po ito mga katiits. I-check nyo lang na maigi. I-detect nyo na maigi yung area na nabanggit ko kanina para sure na malay nyo yung mga area na yan, yung mga pinacheck ko kanina ay nandoon pala yung items mga katiits. Ang isa kasi sa mga katiits, may mga katiits na tayo nakakuha sa mga prag marker, markers to na mga hugis palaka ay mostly po nasa harapan mismo ng kanyang nasa front yung items na nakukuha pa ng ating mga katiis, mga ka-treasure hunter po natin. So yung mayroong ibang mga katiis, yung mayroong tinatawag nila na pwedeng parang nangingitlog mismo sa under the rock yung kanyang item. So kasi nga mga katiis, ito yung sinasabi ko na safety first. So bago tayo maghukay, tingnan nyo muna yung sitwasyon ng marker, lalo na pag big boulder, lalo na pag malaking bato at wala siyang pwedeng sanggaan. Kapag naghukay kayo ng halimbawa 1 meter o mas malapit pa dun sa bato at ang hinuhukay nyo mga 3 to 4 square meter na medyo may kalawakan. So itingnan nyo na maigi mga katiis na safety po yung hukay nyo, pagtisdig nyo, dahil nga pwede yan gumulong pag malalim at masyadong dikit na dikit po yung hukay nyo. Kaya nga mga katiis, yung aking assessment, yung aking suggestion, maghuhukay kayo ng 2 to 3 meters. So magtira kayo ng mga 1 meter mula sa marker
stone sign, para yan, ito'y pang depensa na pwedeng hindi sa gumulong kahit naghukay na kayo ng pwedeng 2 meters, 1 meter, 2 meter, 3 meters yung hinukay nyo, hindi siya gagalaw at hindi siya pwedeng mag-bar down, mga ka-TH. So ito yung isa sa dapat tinitingnan nyo, na yung safety nga ng lalo na sa mga test dig na gagawin yung mga TH. Lalo na pag walang mga treasure hunting equipment, kasi siyempre magre-rely lang po tayo sa decoding kung ano yung mga area na pwedeng naroon yung target, mga ka-TH. So nga, ang aking suggestion, situate na safety at mayroon pang natitira doon sa kinalalagyan nito, at kahit medyo malalim yung ating pagkahukay, ay safety pa rin yung bato at hindi yan gugulong, mga ka-TH. So ito po yung mga ka-TH, yung huli, mga TH, yung sabi ko nga, karamihan sa mga prag, sa mga hugis palaka ay nasa front po, mga ka-TH, yung item. So try nyo lang, mga TH, yung harapan nito, dahil mukhang nakatingin siya sa harapan. Mayroon siyang tinitingnan talaga dyan sa kanyang harapan. So 2 to 3 meters, mga ka-TH, try nyo po, mga ka-TH. Ito, hanggang dito na lang po, mga ka-TH. Salamat po sa pagtulong po natin sa isang ka-TH po natin nagpadala ng marker sign, stone marker sign na hugis palaka, mga ka-TH. Thank you so much. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video pang aking ipapalabas, mga ka-TH. Muli, maraming salamat po sa suporta sa aking YouTube channel, mga ka-TH. Harinawa ay tayo ipagpalain ng buong may kapal. Yung ating pagtitreasure ay tayo'y makahits na. So talaga namang isa sa mga pangarap na makakita po ng items. Thank you so much for watching. God bless us always.